language. Pero His legacy po tayo ngayon. So, pwede nyo sulatan yan. Yung kabila po, pwede nyo pong putulin ito. Prayer request po ito, kung meron kayong prayer request. And then, sa kabila niya po, information. Isulat nyo rin po yung information ninyo. At idadrop nyo mamaya dito sa ating offertory box. And then, dito, it's all about the church. Ito yung church natin. So, ito, hopefully, ma-maintain natin ito. Ano lang to, madali lang naman gawin. But, very limited po yung, yung copies natin. And so, kung gusto nyo pong, magkaroon ng copy, ay pumunta po kayo ng maaga dito every Sunday para sa copy na yan. Very limited lang po yan. Ang ating pag-uusapan today ay patungkol sa legacy ni Jesus Christ. Hindi po legacy ni Pastor Henry. Wala pa pong legacy si Pastor Henry. Ha? Legacy lang po ni Jesus Christ. Ang pagka sinabi nating legacy, I remember one time I preached about legacy. Tama ba? Pinag-usapan natin yung about yung mga bagay na meron 3 bagay na dapat natin na alamin na dapat natin iwan dito sa mundo, 'di ba? Meron 3 bagay. Ang unang bagay na iniiwan natin ay yung memories, yung mga punong mangga na inukitan na sabi ay I was here, yung mga ganon, 'di ba? Yung mga 'yon ay nagsasabi na ikaw ay nag-exist once. At meron ding iniiwan yung iba na trophies, di ba? Yung mga trophies na kung saan ikaw ay nakatapos ng pag-aaral mo, ikaw ay nagkaroon ng medal, di ba? Nanalo ka champion ka sa pagkain ng puto, yung mga ganon. Meron bang ganung mga contest? Pero iba ang legacy. Ang legacy pag iniwanan mo, ito ay buhay. Buhay ang legacy. Anong ibig ko sabihin buhay? Pag sinabi kong buhay, kapag iniwan mo ang isang legacy, ito ay nangyayari kahit wala ka na. Amen. Gusto niyo ba yon mga kabataan? Yung bang kahit wala ka na, kahit kinuha ka na ni Lord, nangyayari pa rin yung mga ginawa mo dito sa mundo. And that's legacy. The truth is that maiksi lang ang buhay, tama ba? Life is short. So, live a legacy. Sabihin mo sa katabi mo, life is short. So, live a legacy. Mag-iwan ka ng legacy mo. Di ba? Hindi utang ang iniiwan. Di ba? Hindi ring sama ng loob ang iniiwan. Hindi kaaway ang iniiwan. At lalong-lalo na, hindi iniiwan ang baol na luma. Di ba? Ang iniiwan natin ay legacy. At ang ginagawa natin para mag-iwan ng legacy, tingnan natin yung legacy na iniwan ng Panginoong Jesus. At doon sa iniwan ng Panginoong Jesus, tandaan nyo ito, it was 2,000 years ago, at ngayon pinag-uusapan pa rin ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng iba, para raw makapag-iwan ng legacy, kinailangan magsulat ka ng libro. Di ba? Kaya lang, si Jesus ay hindi nagsulat ng libro. Nagsulat ba si Jesus ng libro? Hindi, di ba? So, pero nakapag-iwan siya ng matinding legacy. Di ba? Ang sabi naman ng isang kakilala ko, ay para makapag-iwan ka ng legacy, kinailangan magtayo ka ng school. Nagtayo ba ng school si Jesus Christ? Hindi rin, di ba? Parang ang hirap isipin ngayon, paano nga ba mag-iwan ng legacy? Ang pinakamatindi dito, si Jesus, nakapag-iwan ng legacy, ito ang ginawa niya, ginamit niya ang tao. At hindi matatalinong tao, hindi mayayaman na tao, ang ginamit niya ay mga common na tao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Alam nyo ba, na ganyan ang itsura ng mga common na tao? Amen. Yeah? At gagamitin ni Jesus yan. Ang pinakagustong gamitin ng Panginoong Jesus sa kanyang legacy ay mga common na tao. Hindi ko alam kung bakit, pero
siguro pagka nagkita kami ni Jesus, tatanungin ko siya, Jesus, bakit ba ginamit mo mga mokong na tao para yung legacy mo ay umabante hanggang 2,000 years? And it's all about legacy. Ito hindi tinuturo sa school. Hindi tinuturo to sa university. Hindi to tinuturo ng inyong mga professor. Tinuturo ito kung paano mag-iwan ng legacy dito sa lupa. Na kung saan kahit wala ka na, ay tumatakbo pa rin ang iyong kagustuhan. Yung gusto mong mangyari. Di ba? Hindi yung pagka namatay ka, mayaman ka nga, kaya lang, nung namatay ka, hindi mo makuha lahat ng kayamanan mo. Makukuha mo ba ang kayamanan mo dito sa mundo? Hindi, di ba? Ang gagawin ngayon, pag mag-aaway-away, magpaparte-parte, di ba? Ikaw nakaburol ka pa, hindi ka pa nalilibing, nag-aaway na. Akin yung mansyon, akin yung kung ano-anong akin, di ba? At maraming mga tao ganyan ang iniisip. Makapag-iwan lang ako. Di ba? Tanungin nyo yung mga tatay nyo. Ang mga tatay nyo iniisip, makapag-iwan lang ako sa anak ko. Di ba? At gusto nilang mag-iwan ng something. What a way to express something to our fellow men. At kapag inisip natin, ano nga ba talaga ang dapat nating iwan sa mundong ito? Ito ang masasabi ko. Ang dapat nating iwan sa mundong ito ay kung saan, yung kabutihan na kung saan tumatakbo kahit wala ka na, kahit patay ka na. Kahit patay ka na, nangyayari, napapag-usapan yon dahil ginawa mo, inumpisahan mo. Inumpisahan mo. Amen? Ang sabi doon sa Mark chapter 3 verse 13 to 14. And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted, and they came to him. Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Ito ang ginawa ng Panginoong Jesus. Tumawag siya. Tinawag niya ang mga tao. At yung mga tao na kung saan sumunod sa kanya, at nung sumunod sa kanya, ito ang nangyari. Ito ang nangyari. Tingnan mo yung paligid mo, ito ang nangyari. Because of the fact that Jesus Christ wanted to have that legacy na kung saan ipinapakita niya kung paano nga ba talaga mabuhay sa mundo. Hindi yung tinuturo ng mga Pariseo at ng mga Sadyuseo. Hindi yun ang gusto niyang legacy. Ang gusto niyang legacy ay pag-ibig. Love. Love. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang Panginoon nagsasabi na, you must love one another as I have loved you. Di ba? The whole law summed up into 2. Anong sabi niya? You love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second one is to love your neighbor as you love yourself. Pag-ibig, sabi mo nga pag-ibig. Tanungin mo katabi mo, in love ka ba? Hindi yan ang pag-uusapan nating love. Kayo naman, masyado naman kayo. Kaya kayo nabo-broken hearted Di ba? Kapag pinag-usapan natin ng love, it's a different kind of love. It's a different form of love. Because the truth is that the Lord wants you to have love in yourself so that that overflowing love ay matransfer sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yun ang pagmamahal na gusto ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya ka narito. Alam niyo ba yun? Sino dito yung kinaladkad papunta dito? Siguro mga taga-RTU, marami dito. Kinaladkad lang papunta dito. Dugu-duguan pagdating dito. Saan mo ba ako dadalhin? Kala ko ba kay FC? KFC nga tayo Ano ba problema mo? Di ba? Nag-iisip ka pa. Totoo naman, KFC pagdating dito. Teka muna. Iba to Biglang may kantahan pa. Di ba? Ano to? Di ba? Biglang hindi na alam mamaya-maya itong mga mokong na to, biglang pinagbuhat na ng mga gamit. Ano ba ginagawa ko dito? Bakit ba ako napunta dito? Si Kuya Chris kasi. Di ba? Yung mga ganon. So, it's more on
giving an investment or investing to people. It's about investing to people because of love. Because of love. Maraming church ngayon, ang iniisip nila magparami ng mga tao doon sa loob ng church. And wala namang masama doon, kaya lang kung yun ay primary concern ng church, then hindi na fulfill ang gusto na legacy ng Panginoon. Because the truth is this, God or Jesus Christ wants His legacy to be grounded or to have that foundation in love. Amen. Amen. Kaya kapag kinausap natin ng isa't isa, tandaan mo ito, kahit na masakit, sabi mo sa katabi mo, kahit na masakit, ang sinasabi ko, tandaan mo ito, mahal kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Marami kasing tao, iniisip nila, ang sakit naman magsalita ng pastor na ito. Ang itim-itim naman. Mga ganon, di ba? Oh, sakit naman magsalita nito. First time ko palang pumunta dito. Anong tingin niya sa akin? Di ba? Mayroong mga ganong mga arte. Anong tingin niya sa akin? Ang punta ko lang dito ay chicken. Mga ganon, di ba? Yun ang totoo nun. Di ba? Kung minsan nasasaktan tayo, pero out of that pain, you need to remember one thing alone. That the church is grounded and it founded in the foundation of love. Nasa pag-ibig pa rin. Anong kwenta ng malaking church kung walang pag-ibig? Anong kwenta ng malalaking mga churches kung hindi mo nakakausap ang pastor mo? Amen. Amen. Anong pwede nating ibigay sa mga tao kung hindi pag-ibig lang? Of course, may chicken. Kaya lang, ang problema is that kapag nakatingin ka sa chicken, magsasawa ka rin sa chicken. Ayoko na nga kumain ng chicken eh. Di ba? Pero kapag meron kang tinatawag na pagmamahal, ibig sabihin doon, the only thing that is common to us is that the love of Jesus Christ. Amen. Merong pag-ibig. Alam nyo, kapag inisip natin, ganito ang gagawin mo. Ikaw, pumunta ka doon, mayo ka, mag-cell group ka. Gawin mo lahat ang gagawin mo. Kinakailangan, pagdating mo dito, kinakailangan, meron kang sasabihin sa akin. Eh, hindi ko alam yung kausap ko pala, broken-hearted pala. Di ba? Naintindihan nyo? Di ba? Siguro naman, tanungin mo nga katabi mo, nakakasakay ka ba? Familiar ba? Familiar? Broken-hearted pala. Di ba? Isipin mo, broken-hearted, sasabihin mo, mag-cell group ka. Pero pastor, mag-cell group ka. Pero pastor, hindi mo alam, umiiyak pala, nagdurugo pala ang puso. Di ba? Nagdurugo pala ang puso dahil alam mo na mawawalay sa'yo. Huwag tayo pumunta doon. Okay. Wala. Okay. Leaders deposit their legacy in people. Just like Jesus Christ. He deposit His legacy to people. Di ba? Kaya nga, wag kayong kapag ka sila Pastor Agad at si Pastor Michael nagpi-preach dito, dapat lalo tayong ganahan. You know why? Because you are the future of this church. This is not my church. This is the church of Jesus Christ. Who knows, di ba? Yung mga nasa first year natin na college, magpi-preach din dito. Di natin alam, meron mag-preach dito. Nasa high school, di ba? Kahit yung mga kasama nating mute, biglang mag-preach dito. Gusto niyo ba makita mag-preach yung mga mute? Nakakita na ako mag-preach yung mga mute. Talagang tuwan-tuwa ako eh. Lahat ng klaseng act gagawin nila eh. Oo, nakakita na ako ng gano'n. Grabe. It's so amazing. But the Lord Jesus Christ deposit His legacy to people, in people. He gave it to people. Ang problem, ang tao. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Yun ang problem. Because
of that attitude, nawala. Ang mga tao nakalimot doon sa first thing that is so important to them, the love of God, the love of Jesus Christ. That's why we need to understand that His legacy is about the people. Tingnan mo yung katabi mo, yan ay legacy ni Jesus Christ. Amen. Nagiging maayos yan dahil kay Jesus. Amen. Tingnan mo, lalong gumaganda habang ngumingiti. Pagpagsan mo, lalong pumupogi. Di ba? Kasi sa totoo lang, kapag ka nakasama mo ang Panginoong Jesus, lalo kang gumagwapo, lalo kang gumaganda. Tumataas pa yung value mo. Tama ba yon? Alam ko, marami kong kakilala, from high school to college, nung nag-college na, after ng college, naging faithful yung sa Christian life, hindi siya nagkaroon ng boyfriend nung high school, nung college hindi rin. Pagdating niya nung naging professional siya, take note. Grabe yung level niya. At yung level niya ganito. Piling-pili yung manliligaw niya. At ang sinagot niya ay isang lawyer. Gusto niyo ba yon? Sa mga kabataan natin dito, gusto niyo ba na sa time ng inyong kasal ay pilit na pilit yung ngiti ng mga tao? Diba? O gustong-gusto niyo yung sa time ng kasal niyo nakangiti lahat? Di ba? Yung masayang-masaya lahat. Mamili lang kayo sa dalawa, di ba? Because of that legacy. At ang legacy na naaayon na sinasabi ko ngayon is about Jesus Christ. Kung paano ibinuhos sa atin ang buhay ng Panginoong Jesus. Ang tanong, paano nga ba? Sabi ni Professor Robert E. Coleman, men were His method. The method of Jesus Christ is men. Tao. Nakakalungkot kasi ang method ni Jesus Christ ay tao, ang method ng church ay program. Pagandahin natin ang program para pumunta sila dito. No. Ang method ni Jesus Christ ay tao, ang method ng church ay program. At doon sa program na yon, ang pastor nagsasayaw na kung ano-ano nang ginagawa para lang pumasok yung mga tao. The whole point of a church is like this. Nakakita na ako ng mga churches na bagong pasok dito ang ginawa ng church ay sinayawan yung kaluluwa. Sinasayawan eh. Tuloy nawawala. Kung ang method ni Jesus Christ ay tao, dapat tayo ay magpakatao. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatao ka. We must be connected to each other. Amen. Di ba? Kaming dalawa, tinan mo, pahiram muna nito pahiram muna. Hindi naman malayo ang aming itsura. Walang kokontra. Di ba? Walang kokontra. Lalo na ang aming mga kulay. Pero what I mean is this. Alam niyo yung Lego? Alam niyo yung Lego? Sino naglalaro ng Lego? Gusto ko maglaro ng Lego eh. Ang Lego, magkaiba man ang kulay, magkaiba man ang shape, magkaiba man ang itsura, tandaan nyo ito, merong common. Alam nyo kung ano yung common sa Lego? Yung puwet niya at yung ulo niya. Kaya ang nagkakaroon ng connection. Di ba? Kami ngayon ay connected. Kasama bro. Thank you. Palakpakan nga natin ng Panginoon. It's about connection. It's about connection. Amen. Amen. Kahit na anong itsura mo, connected ka. Kahit na anong laki mo o anong liit mo, tandaan mo ito, pare-pareho na connected tayo. Ang nagko-connect sa atin ay ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Amen. And that's it. We need to live according to the love of Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Amen. Kung hindi man tayo magkaugnay doon sa mga iniisip natin tungkol sa gobyerno, it's okay. Pwede pa rin naman tayong magsama eh. Paano tayo magsasama? Dahil sa Panginoong Jesus. And that is His legacy. That is His legacy. His legacy is men.
Ang mga tao, yun ang legacy ng Panginoon. Panginoong Jesus. Lasting success calls for successors. Amen? Di ba? Sino kaya ang successor dito? After 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, di ba? Sino kaya ang susunod? And we should think about that as one family. Alam niyo kung bakit? As one family, take note, the family orientation is like this. Minsan, nandiyan si tatay, mayroong mga anak, yung mga anak, nagkaroon ng mga anak, apo na yon, at mawawala si tatay. Ang susunod na, yung second generation. Ang susunod na generation, yung susunod. Paano na lang kung walang successor? Paano na lang kung walang sumalo? Tanungin mo yung katabi mo, sasalo ka ba? Ha? Tanungin mo ng maayos. Baka umayaw. Baka umayaw. And take note, hindi ganun kahirap ito. You know why? Because the Holy Spirit is the one who is leading. Amen. Ang banal na Espiritu na nasa sayo at nasa sa akin. Pag tinignan mo nga ang katabi mo ngayon, nakikita mo ba si Jesus sa kanya? Yan. Nakikita mo ba? Diba? Dahil that's the very essence of His legacy. His legacy is about people. And His legacy is about telling the love of Jesus Christ to people. Yung pag-ibig ng Panginoon. Maraming namatay, maraming nakulong, maraming nasira ang buhay dahil sa legacy ni Jesus Christ. But the truth of the matter is that nandito tayo ngayon at nagpupuri tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, there is this Jesus idea. Sabi mo nga idea. Ang idea ay idea. Ano ba idea sa Tagalog? Idea. Hindi naman idea. Ang idea ay parang, yun na lang, idea na lang. Hindi ko ma-define talaga yung idea. Pero merong idea si Jesus. This is his idea about his legacy. Okay, the first one is instruction. Sabi mo, instruction. Instruction. Alam nyo ba, si Jesus, patuloy na nag-i-instruct. Kaya yung tatay mo at yung lalo ng nanay mo, palaging nag-i-instruct yan. O anak, yung sinaing. O anak, maglinis ka ng ng iyong kwarto. Anak, yung gate huwag mo kakalimutan. Anak, may tatawag dito. Nakukuha mo yung instruction, di ba? Merong instruction, tama ba? Tama, do? Merong mga instruction ang mga magulang. Ganun si Jesus, may instruction. The problem with instruction is that nakakalimutan. Lalo na ng mga lalaki. Ayaw nyo maniwala. Sino sa inyo, sa mga lalaki, at kakausapin ko yung mga nagagwapuhan dito. Sino sa inyo ang hindi nakukulitan sa kanyang nanay? Game. Magkaalaman na. Di ba? Nakukulitan kayo? Di ba? Sino sa inyo ang okay lang yung paulit-ulit na sabihin sa'yo? Wala. Okay lang sa'yo, paulit-ulit sabihin sa'yo? Okay lang? Ibang klase to. Sino mo? Nagre-react yung nanay, Kasi sa totoo lang is that we tend to defend ourselves against instruction. Amen. But the book of Proverbs says, Son, follow the instruction. Son, follow. Tingnan mo yung book of Proverbs. Ilang chapter dyan, ang inuna, son. Ang ibig sabihin nun, anak. Anak. Puro anak. Why? Because we forget about instructions. Instruction. And in Mark chapter 4, verses 11 and 12, and he said to them, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things comes in parables, so that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. Ito yung sinasabi ng Panginoon ng Jesus. These are instructions. Kapag kakausap na Jesus ay crowd, ang lagi niyang dinadaan niya sa palaging parable. But kapag kakausap niya ay mga disciple niya,
mas malalim. Mas malalim. And this is his idea. The next thing about his idea is demonstration. Sabi mo, demonstration. One time, a group of pastor, tinanong kami, ano ba ang pinakamahirap sa pagiging pastor? Well, ako yung pinakalas. Ewan ko, sinadya yata ako ng Panginoon na pinakalas. Gusto ko sana pinakauna ako para gayahin na lang yung sagot ko. Di ba? Ganun naman sa cell group, di ba? Di ba? Pagka may tanong, katulad din niya. Ganun, di ba? Pero last talaga ako. Ang daming mga sinabi. Simula sa simula. Iba-iba na nahihirapan yung isa sa pagdating sa administration. Yung isa nahihirapan sa program, yung isa nahihirapan sa sa pagpapakain. Isipin mo, pastor nagpapakain, di ba? Ganun kayayaman ng mga pastor, di ba? Pagdating sa akin, ang tanong sa akin, ikaw Pastor Eri, saan ka nahihirapan? Well, isang bagay lang ako nahihirapan. Ano 'yon? Demonstration. Ano ibig sabihin ng demonstration? You need to walk your talk. Kung anong sinabi mo, dapat ginagawa mo. Amen. Yun ang pinakamahirap sa lahat. And in Hebrews chapter 12, sabi doon, we are surrounded by such great clouds of witnesses. Nakatingin sa'yo lahat. Ang pinakamahirap i-advance ang legacy ni Jesus ay kung ikaw mismo, sabihin mo, ikaw mismo ay pasaway. Kung ikaw mismo ay pasaway, therefore, magigiba ang legacy ni Jesus. Amen. Pastor, kasi ang demonyo na yan Sinong demonyo? Yung demonyo, lagi akong ginugulo. May demonyo ba? Yes, meron demonyo, pero sabihin mo sa katabi mo, sabi mo, ikaw pa lang, sapat na. Gusto mo sirain ang buhay mo? Ikaw pa lang. Sabi, ako lang. Sabi mo, ako lang. Sapat na. Gusto mo sirain ang buhay mo? Ikaw lang, sapat na. Hindi mo kailangan ng demonyo para sirain ang buhay mo. Amen. Hindi mo kailangan ng demonyo, ikaw lang, sapat na. At dito nagigiba ang legacy ng Panginoong Jesus. Dahil ikaw pa lang, tayo pa lang, sapat na para sirain ang mga taong nakatingin sa atin. Tayo pa lang, sapat na. At maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, ganito ang nasa sa puso. It's about demonstration. Demonstration kung paano inayos ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, come and see. Halika, sumama ka sa akin at tignan mo kung anong nangyayari. And then he said, come and follow me. Medyo mahirap na, no? Sabi nung isang Jew, teacher, ako ay susunod sa'yo, kaya lang, kinakailangan kong ilibing ang aking nanay. Sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead. Wala ka nang magagawa doon. Lahat ng meron ka, wala ka nang magagawa. Because the truth is that God is in control of everything. That is why God wants you to follow Him. Amen. Follow Him. And then He said, come and be with me. Itong pinakamatindi. During the last days of Jesus Christ, actually, He spends 3 years. And doon sa 3 years na yon, pagka tinignan mo ang Warner Brothers at kung ano-ano pang mga film industry, lagi nilang pinofocus ang buhay ni Jesus Christ sa pagpapagaling. Wala namang masama doon, di ba? Pero nakalimutan nila yung part na kung saan tinuruan ni Jesus ang kanyang disciples. Tinuruan niya. And tayo, tinatawag tayo upang magturo. Alam niyo ba yon? In Matthew chapter 28, sabi, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to do everything that I have commanded you, and lo, I am with you even to the end of the age.
tinawag ka upang magturo. Amen. Sabi mo, tinawag ka. Huwag kang pasaway. Tinawag ka upang magturo. At yung pagtuturo, hindi lamang yung nakatayo ka, o children, makinig, hindi ganon. Nagtuturo ka kapag ka ikaw mismo ay gumagawa ng mabuti. Amen. Sa exam, huwag kang mangongopya. Tama ba? Sa school, huwag kang malalate. Sa trabaho, huwag kang malalate. Di ba? Ito ay nagtuturo. One time, nagtatrabaho ko one time sa hotel eh. Dito sa Astoria. Kami yung nagsimula dyan. Bagong Christian ako noon. And then, merong week na supposed to be, ibibigay na yung aming sahod. Biglang nag-announce yung manager, yung hotel manager. Madedelay yung sahod natin next week. Sabi ko, bakit madedelay? Ang dami ko na sinabi. Pero meron akong katabi, yung katabi kong ito, medyo kabady ko to eh. Okay na okay to. Pagtingin ko, tahitahimik lang siya. Tahimik lang siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Bakit tahitahimik mo? Mag-ingay ka. Sabihin natin, magreklamo tayo. Kailangan natin to. Magreklamo tayo. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo Christian ako eh. At kung hindi tayo pasasahurin ngayon, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng pera. Lord, ganun ba talaga yun? Yes, ganun yun. Ganun yun. You are demonstrating to the whole world that you are the son and you are the daughter of the Lord Most High. Amen. Ikaw, kaya mo mong sirain ang buhay mo. Dahil ikaw lang, sapat na. Hindi mo kailangan ng demonyo para sirain ang buhay mo. Ikaw lang, sapat na. You need to dedicate yourself. And yung come and be with me, it has something to do with the next 4 weeks. Alam niyo pala, sabi ng anak ko to, itong August, phenomenal pala itong August na to. It only happens every 800 years. Alam niyo ba yun? Kung ano nangyayari ngayong August, itong August na to? Hindi niyo alam? 5 ang Sunday, 5 ang Thursday ba? Thursday? Saturday? At 5 ang Monday. Ang Friday. Every 800 years. Ayan. Kaya nung nagpe-prepare ako, sabi ko, bakit naging 5 ang Sunday ng August? Yun palang ibig sabihin. Etong come and be with me. Pumunta ka dito next week. And the week after that, and the whole August, malalaman nyo ito kung paano. Because the truth is that when we are with the Lord Jesus Christ, we need to swear allegiance to Him. Ang sabi doon, the most important kind of teaching Jesus did was modeling. Sabihin mo nga, modeling. For some things can only be caught, not taught. Tama ba yun, mga teacheran natin? Mga education students natin? Sabi doon, some things can only be caught, not taught. Tama ba? Di ba? Kung minsan, kinakailangan mong i-demonstrate. Katulad yan, paano ang maglagari? Di ba? Kunin mo yung lagari. Hindi mo pwedeng sabihin na, this is how to use the saw. You take the saw, and then you, meron siyang handle. Yung handle na ito ay hahawakan mo. Ang tanong, paano mo hawakan? Di ba? Kaya nga, dapat i-demonstrate. Ganito ang maglagari. Ipakita mo. Ipakita mo kung paano ang maglagari. Ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya napakatindi ng demonstration na ginawa ni Jesus. The disciples saw that there was consistency between His teaching and His actions. And they learned the how and why of all He did. Kinakailangan nga maging matino tayo. Kinakailangan maging maayos tayong Kristiyano. Kinakailangan ipakita natin na tayo nga ay
Kristiyano na anak ng Panginoon at kung saan ang mundo kapag tinignan ka, sasabihin, tunay nga, ito ay Kristiyano. Ibang klase. Amen. Ang matindi nito, yung mga Kristiyano ngayon, parang walang Diyos din eh. Di ba? Sila yung undisciplined, sila yung mga taong walang ginagawa sa buhay, sila yung mga okay-okay lang, chill-chill lang, pero hindi tayo tinawag para sa chill-chill lang eh. Tinawag tayo upang magkaroon ng ilaw dito sa sanlibutan. In the book of Daniel, it says, you will be like the stars that shines forever and ever. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang star? Mukha bang star? Nagniningning ba siya? Kasi tinawag tayo upang magningning. You know what? The young Daniel, together with his friends, the young Daniel, mga kabataan ito. Sabi ng empire, ganito gagawin nyo. Okay, huwag kayong sumamba sa anumang Diyos nyo, sambahin nyo lang kung sino yung hari. Wala, hindi nila ginagawa nila, nagsasamba lalo sila sa Diyos nila. Ano nangyari? Ipinasok sila sa furnace. Hindi sila natupot ng apoy. Nilagay si Daniel sa mga leon. Ano nangyari? Hindi siya kinain. Why? Because of being a star. Kung minsan gusto natin ang pinakamaganda sa paningin ng Diyos. Kung minsan gusto natin magkaroon ng asawang napakaganda. Gusto mo ba yun? Sinong ayaw, di ba? Gusto natin, di ba? Gusto natin yung best sa Panginoon. And here's the thing. If you want God's best, gusto mo ba talaga yung God's best? If you want God's best, be the best for God. Amen. You need to be the best for God. Alam mo, ibibigay ni Lord. Diba, ibibigay ko to. Best ko to. Tingnan ko muna yung buhay ko. Best ko talaga to. If you want God's best, then you need to be the best for God. The next one is experience. Sabihin mo, experience. Hindi lang niya pinakita, dinemonstrate. Ang ginawa niya pa, ganitong gawin niyo. O sige, yung 12, humayo kayo. Pumunta kayo doon. Actually, meron pang 17 na tao. Pinahayo niya. Pina-experience niya. Amen. Pina-experience niya. After they had spent enough time with him, he gave instructions to the 12, invested them with authority, and then sent them out to do ministry in his place. That is in Luke chapter 9, verses 1 to 6. Not long after that, he sent out 70 disciples in similar fashion. That is in Luke chapter 10, verses 1 to 6. Ganun dapat ang nangyayari. It is his idea. Alam niyo, nung time na nagsimula dito sa CCO, it is not my idea. It is not my idea. It just comes, supernatural. Alam niyo yung supernatural, bigla na lang dumating. Bigla na lang dumating. And this supernatural power ang sinasabi ng banal na Espiritu is that doon kayo magsimula, gawin nyo ito. And then, the last one is assessment. Sabi mo nga, assessment. Assessment. Si Jesus, hindi lang siya nagpapadala. Pinapapunta niya, pinapabalik niya, at tinatanong niya, ano nangyari? Diba? Kasi dapat merong assessment. At dapat nakikita yung assessment na to. Alam nyo, in the end days, in the end times, pagka humarap na tayo sa Panginoon, sino dito ang iniisip niya na haharap siya sa Panginoon? Sino? Ha? Pag humarap ka na sa Panginoon, hindi ko kayo tinatakot, ha? Talagang haharap talaga tayo sa Panginoon. No matter what, haharap ka talaga. Ganito yon. Pag humarap na tayo sa Panginoon, hindi ka naman tatanungin kung ano yung mga bagay na kung pupunta ka ng langit o ng impyerno, hindi ganoon eh. Kung nasa sayo si Jesus, ibig sabihin, pasok ka na sa langit. Pero, in the end times, pagka kaharap mo na ang Panginoon, makikipagkwentuhan si Lord sa'yo. Gusto niyo ba yan?
Ha? Ako, I'm looking forward for that. Kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam gagawin ko. Pero makikipagkwentuhan si Lord sa'yo. Ano ba yung ginawa? Ano ba nangyari? Kasi gusto kanyang makakwentuhan. Alam nyo, the moment you have that thought about your Lord, your Creator, gusto ka niya nang makakwentuhan. Ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa. Kailan mo huling kinwentuhan si Lord? Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon? Kailan ka huling nag-pray? O yung prayer mo na, Lord, thank you for this food. Bless this food in Jesus' name. Amen. Gandang kwento, magandang prayer yun, ano? Ha? Lord, thank you for this day. Bless me, Lord, in Jesus' name. Amen. Pagkatulog na, Lord, thank you for this day. Lord, salamat po. Be with me as I go to sleep. In Jesus' name. Amen. Sabi ni Lord sa'yo, ang ano, okay, matulog ka na. In Jesus' name. Amen. When was the last time you truly have that time to present yourself to God? Yung nakipag-usap ka sa Panginoon. Alam mo, tay, kanina, merong nangyari. Alam mo, yung kwentuhan lang na ano, that is prayer. Diba? Alam mo, tay, ang traffic kanina. Pero, alam mo, hindi ako nalungkot. O kaya naman sa traffic, habang nasa traffic ka, instead na magwala ka sa traffic, mag-pray ka na lang. Lord, ang traffic, ano? Grabe, araw-araw na lang ganito. Kwentuhan mo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sikuhin mo. Kwentuhan mo si Lord. Gustong makipagkwentuhan ni Lord sa'yo. And it takes assessment. Ha? Inaalam ng Panginoon kung ano ang nangyari. Of course, alam ni Lord kung ano nangyari. Kaya lang gusto niyang malaman kung ano ang nasa sa puso mo. At gusto niyang maging malapit ka sa Kanya. Alam mo, nakakalungkot kapag malayong-malayo ka na kay Lord. At ang sabi ng Panginoon, di naman ako lumayo sa iyo eh. Ikaw naman ang lumayo. Pero nandito pa rin ako. And that is Jesus' idea. It is His idea. It is important to assess what happened. Jesus repeatedly evaluated the progress of His disciple. Now, a leader's legacy, your toughest job, your deepest joy. Ang ginagawa natin dito is not just every Sunday nagwo-worship tayo. Alam niyo ba na meron nangyayaring mga cells every week, the whole week? Ang daming mga cell groups na nangyayari dito. And if you're not part of the cell, I want you to be part of that cell. Kasi that is a family. Pamilya yon. Kung gusto mo magkaroon ng pagpasok mo dito, sino dito nakaramdam ng yung pagpasok mo parang walang nagmamahal sa akin dito? Sino? Wala. Buti naman. Mira. Pagka meron nagtaas ng kamay, mamaya sasabunin ko yung mga leaders natin. Yeah? Kasi it's Jesus' idea. It is His idea to present His love to people. Amen. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, welcome home. This is your house. Diba? This is the house of God. Amen. Welcome home. Na kahit na wala kami dito, wala ako dito, merong dadating, merong papalit. Amen. Malay mo yung katabi mo yan. Yung katabi mong papalit. Hindi mo alam. Di ba? Hindi pa sinasabi ni Lord. Now, a legacy is a dream that changes not only your life, but also the lives of all the people it touches. Kung minsan iniisip natin at pinaparamdam ng kaaway sa atin na walang kwenta yung ginagawa natin. Naramdaman niyo na ba yun? Kung minsan iniisip natin walang kwenta yung ginagawa natin. Pero sa totoo lang, I will give you an encouragement today that the Lord is telling you that you are doing better than you think you are. Again, you are doing better than you think you are. Iniisip mo, wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa ko, pero sa totoo lang, kapag
Kahit katiting na sign ng pag-ibig, kung yan ay nagmumula sa puso, parang kanta, no? Kung mula sa puso, di ba? Kung yan ay mula sa puso mo, at dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, tandaan mo ito, may kwenta yan sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. I want to close on this one. The legacy of the Lord Jesus Christ is about people. Kung hindi ka part ng isang congregation na ito, then you miss something. Kung hindi ka part ng cell, then I will call you an orphan. Sino ba dito orphan? Sino gusto maging orphan dito? Ha? Palagay ko, walang gusto maging orphan. Laging gusto, pagpasok sa church, may kakilala ako dyan. Amen? Ha? Iwanan man ako ng boyfriend ko, may kakilala ako dyan. Amen? Mawala man ang girlfriend ko, may kakilala ako dyan, may kapamilya ako dyan. Di ba? At nagsimula ang church. Alam mo, nung nagsisimula ako, when I was in high school, hindi ako mabuting estudyante. Totoo yun. Ha? Ako ay matataas naman ang grades ko, pero hindi ako mabuting, alam mo na, yung pag-uugali. Ha? Pagdating ng college, wala pa rin. Lahat ng kalokohan yata, alam na alam ko. Kaya lang, merong one day, sabi mo one day. Merong one day, that one day, merong naniwala sa akin. That one day, merong nagmahal sa akin. That one day, merong nag-introduce sa akin kay Kristo. That one day. And that one day changed my life forever. And I want you to have that kind of one day in your life. If this day is your one day, therefore, I tell you the truth, hindi aksidente na narito ka ngayon at nakikinig ka ng mensaheng ito. It's not an accident. In life, there's no such thing as accident. Wala. Pagdating sa pagpapakilala, walang ganun. Laging nangyari dahil it is intended na mangyayari. That all things work together for the good who loves the Lord Jesus Christ. And you know what? If that one day is now, I want you to stand up. Merong nagmamahal sa'yo. Alam ko na ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo. Alam ko na hindi ka iiwanan ni Lord. At I tell you, that is His legacy. Jesus' legacy is love. And His love for you and for me. Amen. Mahal ka ni Lord. At ang pag-ibig niya, ganun na lang, 2,000 years ago, kasama ka. At habang ipinapako si Jesus, sinasabi niya ang pangalan mo. Alam niya kung na ikaw ay mabubuhay ngayon. At since nabuhay ka ngayon, ang sabi niya, mahal kita anak. This is His legacy. The truth is that there's no such thing as nangyari lang. Everything, merong reason. At kung ano man ang nasa sa isip mo ngayon, kung bakit ka narito, tandaan mo to, hindi to aksidente. Jesus loves you so much. And the Lord Jesus Christ can change your life forever. That if you want. Sabi ko kanina, ikaw pa lang sapat na. Sapat ka na. Hindi mo kailangan ng demonyo para sirain ang buhay mo. Pero gusto mong umayos ang buhay mo? I tell you what, ang Christ Church Ortigas ay nag-aaruga. Ito ang church na kung saan aalagaan ka. At kapag ka inalagaan ka ng church ito, alam mo, masasaktan ka, yes, pero kasama yun sa pag-ibig ng Diyos. Kapag hindi ka nasaktan, walang pag-ibig. Pag hindi mo naramdaman ang sakit ng relationship, there's no love.
You know why? Ang unang makakasakit sa iyo ay ang taong mahal mo. Kaya nga masakit eh. Kaya nga masakit. And so, his legacy is about the love of Jesus Christ. Last week, ito yung topic ni Pastor Aga. But this time, I want you to know that mawala man kami, mga leaders dito, tandaan nyo to, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, meron itatayo. Dahil hindi niya gusto na mawala lahat ang ginagawa natin ito. Amen? Let's all stand up.